Alam nyo ba na bawat araw o kada araw ay may 10 milyong kaso ng demensya sa buong sanlibutan. At sa ngayon ay may approximately 57 million people worldwide were living with dementia in 2021. A number projected to triple to 152 to 153 million by 2050. Ano po ba ang dementia? At ano po ba ang Alzheimer's disease? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Isang magandang araw po, isang magandang umaga, isang mapagpalang araw ang aking pinaabot sa inyong lahat. Kumusta po kayo ngayon? Kayo po ay nakikinig ngayon, sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Old Age, dito lamang sa AWR 89.1 FM. At ito po ay matutunghayan ninyo tuwing Huwebes at Linggo, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, 71 years old, ang inyong pong kaibigan at kasama sa programang ito, at ako po inyong makakasama tuwing Huwebes at Linggo upang pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na mahalaga na dapat nating matandaan, lalo na tayo'y nagkakaroon na ng edad, tumataas ng ating edad, ng ating golden age. Kaya nais ko po sana kayong anyayahan sa loob na isang oras upang tunghayan natin ang ating paksa sa araw na ito. At ito ay tungkol sa dementia at Alzheimer disease, at gayon din, paano ba natin mapapangalagaan ang ating utak o ating kaisipan. Diyan po, kaya diyan lang po kayo at marami tayong pag-uusapan at sana ay maging kapaki-pakinabang po ang ating pag-uusap sa araw na ito. Welcome po, at nais kong patuloy na i-welcome ang ating mga kaibigan, ang ating mga masugid na mga taga-subaybay. At ang una dyan ay ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. At ang gayon din ang Naperville Remnant Film Church, diyan din po sa Chicago, Illinois, USA. At nais kong batiin ang aking brother, si Pastor Sam Barrios with Rina Barrios and family. Welcome. How are you? At dito sa ating province, dito sa province of Cavite, Silang Cavite, ay meron kaming Senior Citizens Association na laging sumusubaybay. Kaya welcome po mga ka-senior ngayong araw na ito sa ating program. At patuloy ko rin binabati, of course, dito rin sa ang Senior Citizen Association ng Philippine International Church of SDA. Sa loob po yan ng campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome and good morning everyone. At sana po ay patuloy kayong sumubaybay tuwing Huwebes at Linggo dito sa ating program. At nais ko rin batiin ang National Museum of the Philippines Management and Staff na recently ay nakapag-connect ako sa kanila, at very soon ay magkakaroon kami ng mga konting mga collaboration at sa mga seminars, training para po sa National Museum. At gayan din ay naandyan ang aking kaibigan na si Miss Belle Pabunan. How are you? At patuloy kong babatiin ang mga Cherobics team ng Morning View 7-day Morning View dito sa aming subdivision, dito sa subdivision ng Morning View. Welcome po, at patuloy sana kayong pagpalain ng Panginoon sa lahat ng inyong mga activities at lahat ng inyong magagandang mga gawain at mga panukala para po sa ikalulusog, ikasisigla at ikahahaba
ng buhay, no? Lalo tigit sa mga senior citizen. At nandiyan po si Liovi Cabañez, Reby Iborra, Leti Sampang, at lahat na aking mga uh, textmates, no? Na patuloy kaming nagkakaroon ng magagandang mga chat, okay, ng aming mga usapan. At kayo rin po, welcome kayo, no? Meron po tayong linya na pwede nyong tawagan para po sa inyong mga katanungan, sa inyong mga saloobin, comments, at mga suggestion, at higit sa lahat sa inyong mga requests. Alam niyo po, yung prayer request, no? At ayan po ay bukas po ang ating mga linya para po sa inyong mga text at call. 0976-200-6428. Again, 0976-200-6428. At nais po namin marinig din ang inyong mga saloobin. May mga comments kayo o may mga paksa o topics na gusto nyo ating talakayin. Welcome na welcome po. Kaya don't forget to visit also and like our Facebook and YouTube channel. Please share and like Simula Usapang Senior ni Doc Rome Barrios. Ayan po. At you'll be able to watch even our past episodes. Kaya huwag po ninyong kalilimutan na lagi ninyong ibahagi rin ang inyong mga saloobin, ang inyong mga comments at mga suggestion para po sa ating pagpapabuti at pagpapaganda na ating programa. Welcome po kayong lahat. Kaya pag-usapan po natin yung isang topic na wag naman hindi para tayo matakot, kundi para magkaroon tayo ng confidence na talagang maiiwasan natin yung tinatawag na yung talagang degenerative sakit na yun, tinatawag na dementia. Talaga pong nadidevelop yun over the years. Ibig sabihin, kung paano nadadagdagan ang ating taon, may mga time na humihina po yung ating yung metabolism at saka yung ating mga tumatanda din yung ating mga body parts, yung organs natin. Kaya isa yan sa mga dapat nating binibigyan ng pansin, maalagaan. At ang isang maliwanag na matututunan natin dyan ay maaari po nating iwasan at maaari nating ma-delay. Kasi talagang pag sinabing degenerative, it is a progressive sickness or illness na talagang hindi natin mapipigilan. Pero bilang mga senior na merong pag-asa at merong patuloy na pananaw, no, na lagi tayong may pag-asa at lagi tayong may pagkakataon na magsimula. Kaya po, ayan po ang ating pag-uusapan. Diyan lang po kayo. Magbabalik ang Simula Usapang Old Age. Panginoon, iyong dinggin itong aking dalangin, ang samoko't hiling, bigyang lakas ang puso ko, na para bang gusto nang sumuko sa buhay kong laging bigo. Ngunit umaasa lang sa iyong pangako. Hawakan mo aking kamay, ako'y nanlulupaybay, umaasa lang sa biyaya mo't gabay. Tulungan mo akong lumakad sa landas mo, at wag hayaan na ang
subok na dumarating, bigyang lakas ang puso ko, na para bang gusto nang sumuko sa buhay kong laging bigo. Ngunit umaasa lang sa iyong pangako. Hawakan mo aking kamay, ako'y nalulupaypay, umaasa lang sa biyaya mo't gabay. Tulungan mo akong lumakad sa landas mo, at wag hayaan na agad akong sumuko. Mahina lang ang puso ko, Panginoon ang kailangan ko. Hindi ko kakayaning mawala ka sa buhay ko. Wala nang ibang hinihiling, Panginoon, ika'y sumaaking Panginoon. Ako'y iyong sakupin. Hawakan mo aking kamay, ako'y nanulupaypay, umaasa lang sa biyaya mo't gabay. Tulungan mo akong lumakad sa landas mo, at wag hayaan na agad akong sumuko. At wag hayaan na agad akong sumuko. At wag hayaan na agad akong sumuko. Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at ating pag-uusapan ang tungkol sa malaking suliranin ng sanlibutan. Kaya nga dito sa ating according to statistics, no, yung approximately 57 noong 2021 po, no, approximately 57 million people worldwide were living with dementia. Okay, in 2021. Kaya in 20 to 50 ay pinipredict nila na magiging triple, no? Maabutin tayo ng 152 to 153 million na ang mga magiging kaso na dementia by 2050. Napaka alarming po, no? Tatawag ay ang tawag natin sa Tagalog niya, alarming, nakakabahala, no? Kaya roughly raw 10 million new cases occur annually. Okay? Kaya one, that is equivalent to 1 in every 3 seconds. May isang kaso bawat 3 seconds. Nako, ganun po kabilis. At saka, with over 60% of people with dementia residing in low and middle income countries. Ayan po, diyan po ang karamihang pinanggagalingan ng kanyang karamdaman. Ngayon po, ano po ba ang tinatawag na dementia? Okay? Ang dementia, sabi, ay isang degenerative disease. Pag sinabing degenerative, ayan po ay progressive. Ibig sabihin, hindi po yan napipigilan. Dahil habang ang tao ay nagkakaedad, ibig sabihin, nagpo-progress, no? Kaya dapat ay ibig sabihin, walang gamot. Okay? That's very, sinabi nila. Hindi raw yun walang gamot, no? Subalit pwedeng i-delay. Okay? Ayun po. Kasi may nagtatanong, pagka nagkaroon ka ba ng Alzheimer o dementia, ay hanggang kailan ba yung buhay? No? Sabi ganun. Ay wala pong nakakaalam dahil they vary. No?
ang mga iba-iba. Wala pong sinasabing average age or basta ang mahalaga napapa-delay ang paglala o paglago ng karamdaman. So, Alzheimer, okay. Ang dementia actually ay ang general, ano ba tawag natin diyan? Siya ang pinaka general na tawag sa karamdaman na pagkasira ng mga tissues at ng utak, no? Ibig sabihin yung kakaroon ng disorder, no, na hindi na nag-function ng normal ang ating kaisipan. Unang-una ang memory, okay? Ang memorya, at pangalawa yung reasoning, yung pag explain o reasoning, at ang pangatlo yung decision making. Ayun po, na nakakaabala na sa pang-araw-araw na buhay, no, ng isang tao. Kaya ayun po, sabi rito, progressive neurodegenerative brain disorder. Yung degenerative po ay yung ibig sabihin ay lumalago yun, nagpo-progress, degenerative. At ayan, ang degenerative disease ay talagang po yan ay nadidevelop yan through age, no? Ibig sabihin habang nagkakaedad o tumatanda. So, tapos ito ay chronic diseases na nagkukos na, sabi rito, maling function ng tissues and organs to worship over time. At ang unang-una rito yung kaya tinawag na dementia, yan po yung general kumbaga sa generic ng karamdaman na tungkol niya sa degenerative brain disorder. At ang Alzheimer, ayan naman daw yung isang uri ng dementia na pangalan ng dementia na nagiging 40 to 60% ng mga cases ng dementia ay tinatawag na Alzheimer. So anyway, medyo technical masyado at saka may pagka-jargon, medyo ang tawag natin diyan sa may mga technical terms, sa medical terms na dapat natin pag-usapan. Pero ang pinakasimpleng diyan ay ay malaman natin kung ano ito through early signs. Okay, ito yung mga signs, no, para according to studies at saka yung actual na observation, no, sa may mga may ganitong karamdaman. Okay? So, this includes forgetting recent events. O yan. Pagka ay mga symptoms daw ay nalilimutan na yung mga katatapos na nangyari. Yung mga nangyari lang ngayon. Yung katatapos lang. And then, or conversations, events or conversation. And then, misplacing items, yung hindi na malaman, lagi niyang nalilimutan, nami-misplace niya mga bagay-bagay, hindi niya matandaan kung saan niya nilagay. And difficulty with complex tasks. Ayan. While there is no cure, treatment exists to manage symptoms. Okay. So yung pagka may mga simptomas na ganyan pwede rin pong ma-manage. Okay. Okay. Ano yung mga early signs? Okay. Tingnan natin, no? Huwag po natin masyadong i-dibdibin. Basta ito lang ay awareness sa atin para mapaglabanan at maiwasan natin. Okay. Early sign, of course, memory loss. Forgetting recent events, names, and conversations. Ano yung pagbagsak ng cognitive, yun yung ating ability to think, no? Pagka humihina na yung ability ng trouble with decision making, reasoning, at planning. Okay, and planning. Sa language, meron ding sign ng language difficulties. Okay? Like for example, finding the right words.
Okay? Minsan, hindi mo makuha-kuha yung tama mong gusto sabihin. Anyway, that's common naman talaga sa mga may edad kung magkamisan medyo nalilimutan na yung mga bagay at saka yung mabagal na no yung processing. Actually, baliktad ang sabi sa akin eh. Kaya pala nagiging malimutin at saka mabagal na yung memory ng mga matanda dahil sa dami na raw ng mga naimbak na kaalaman at bagay, mga impormasyon nandun na sa isip. Para yung yung ano ng computer, 'di ba? Yung CPU na yung okay ng computer. Kaya pagka marami na ang nalagay doon na imbak, 'di ba, bumabagal na ang trabaho. Ganun po kasi ganun din kaya yung old age daw po ay kaya pala ganun bumabagal na dahil sa dami ng mga experiences at kaalaman na accumulate nila o natin throughout the years kung magkamisan hindi na natin ma-process na mabilis sa dami, no? Overload na yung data. Yung laman ng ating isip. Behavioral changes increase confusion, disorientation, and mood swings. Ito po ay pag nagmamanifest na yung may mga epekto na sa pang-araw-araw na activities at buhay. Ayun po ay most probably, kung maaari ay pwede nating matulungan ang ating sarili para labanan yon o kaya may kakilala tayo na mahal natin sa buhay, ang ating mga magulang, lola at lolo, ay pwede po natin silang ma-train para hindi lumala yung kanilang kalagayan. Okay, kaya rito, ang sabi, causes and risk factors of Alzheimer's, sabi, the disease is caused by the abnormal buildup of proteins, especially amyloid plaques. Ayan po yung protein na nagbi-build up na abnormally. And tau tangles or tangles which damage and kill brain cells. Ayan. So age, the strongest risk factor, yung edad nga. The risk increasing significantly after age 65. Pero ayon sa pag-aaral marami pa na mas bata pa or 40. Meron pa nga sinabi na earliest ng Alzheimer ay 26 something, no, na case na nagkaroon. Kaya pero ang pinaka risk talaga yung mas prone talaga yung vulnerable yung mga matatanda dahil nga sa pagbagal na ng kanilang metabolism at saka yung kanilang mga tissues and organs sa katawan. Genetics, meron din po palang factor yon na yung may family history and specific genes can increase risk. Okay. Lifestyle, naalala ko, bago natin iwanan yung genetics, pinag-usapan natin last time ang genetics, no? Yung mayroon silang epigenetics na pag-aaral, no? Na yung epigenetics na pag-aaral, na pag-aralan nila doon na yung palang mga namamana natin na mga like for example bisyo or bad habits sa ating parents or grandparents ay pwede natin palang ma-reverse. Kaya tayo, no, lalo sa ating kalagayan ngayon, kung alam na natin na hindi tama ang dapat decision na gawin natin, mga ginagawa natin like bisyo, bad habits at saka yung alam natin na nakakasama, kaya pwede na po natin ituwid kasi kapag naituwid natin, yung susunod na generation ay hindi nila mamamana. Ang mamamana nila yung mabuti nating ginagawa. Ayun po, kasi talagang naipapasa sa atin yung mga dating ugali, dating lifestyle, di ba? Ganun talaga yon. Pero pagka pala mabuti ang iyong ginagawa ngayon, mamamana din ng next generation, no? Na mapabuti rin ang kanilang generation dahil ginawa natin ang tama at wasto, no? At ang
ang sinasabi natin na ang matuwid na mga bagay sa buhay. Kaya ay isa pa rito, lifestyle, health, ayan, ayan, risk factor yan. Cardiovascular disease, lack of physical activity, yan. Yung walang kulang sa exercise, at smoking and poor diet may contribute. Kaya po, lifestyle medicine talagang kailangan natin. Yung pagbabago ng ating pamumuhay. Ayan po, kapag ginawa natin yan, maganda ang magiging resulta niyan. Kasi pala, yung pag sinabing genetics, ito yung namana ko. Ang iniisip natin, namamana natin yung hindi mabuti dahil may bisyo at hindi mabuti yung ginawa ng ating mga magulang at saka mga grandparents, yung ating mga ninuno. Ganon din po pala kung gusto natin ding maayos, gumawa tayo, pwede natin baliktarin yung gandahan natin at ayusin na natin ang ating buhay ngayon para yun ang mapapamana natin sa ating susunod na sa mga offspring, susunod na henerasyon natin. Kaya napakabuti na mapag-aralan natin to na ang sinasabi kasi doon sa epigenetics na yung bad habits of eating habits, yung bad eating habits, pwede po nating ayusin ngayon na. Kasi pag inayos natin ang ating nutrisyon, ating mga pagkain, ayun din po ang mapapamana natin sa ating mga anak at mga apo. Yan. Dahil naturuan natin sila ng tamang nutrisyon at alam nyo ba, ang nutrisyon ay nakakagamot at nakakapigil ng mga maaring sakit na dumating sa atin. Half of the, sabi ganon, of the diseases can be prevented by the right food or the right nutrition, at half din na mga karamdaman, okay, kung may karamdaman, ay napapagaling ng tamang pagkain. Ano po yung pinag-uusapan natin? Yung mga plant-based, no? Yung vegetarian food, at yung nuts, vegetables, fruits, ayan po yung whole grain meats, okay, whole grains, at saka yung mga meatless, ibig sabihin walang lamang ng hayop, no? Kasi yung mga fats na iniiwasan natin ay yung sa hayop. Dahil may mga halaman naman maraming fats, no? At alam natin ang ating katawan nagpo-produce din ng cholesterol, pero nagiging nakakasama sa katawan natin pag kumain na tayo ng cholesterol na galing sa hayop, dahil ayun po yung talagang hindi naaalis sa ating katawan yun. Matagal kung nag-i-stay yun, ayun po yung nakakabara-bara sa ating mga ugat. Kaya yun po, napakahalaga po yung role talaga ng nutrition, ng pagkain. Pero ang sinasabi natin dito ay lahat ng bagay, no, ay maiiwasan, no, sa pamagitan ng tamang pamumuhay, tamang pagkain. Kasi lahat ng karamdaman, kung ano nilalagay natin, kung ano pinapasok natin sa bibig natin, ayun po yung may mga consequences yun. Kung ngayon di mo naramdaman, o nasarapan ka lang, puro lang masarap ang basis mo, kaya kain ka ng kain na sobrang matamis, sobrang starch, sobrang sobrang asin, sobrang maraming processed na food, o yung mga processed na tinimplahan ng iba't ibang ang kailangan natin yung mga simple at plant-based na of course organic, na hindi dumaan sa maraming proseso. So simple. Kasi pag binigyan tayo ng reseta, halimbawa may sa karamdaman na tayo, yung mga reseta rin na yun, galing din lahat sa mga halaman . Ito ngayon mo, marami itong vitamin C. Ba't hintay mo pa mag-tableta? Ang ibig sabihin, ba't hintay mo pa yung pills? At saka yung mga tableta, samantalang may mga natural food naman na pwede nating kainin directly. Although meron na nga yung mga pills na yon na malunggay, meron na rin, kumpleto na yan. Lahat nandyan po yung 12 vegetable, pinagsama-sama namin sa isang pills. Bakit hindi na lang natin kainin directly, no? Yung fresh na gulay, para hindi na tayo kailangang dumaan pa sa mga pills at saka gagastos pa.
expensive pa naman yun. Recently, meron nag-explain sa akin na itong tableta na to, kumpleto ito eh. Labing lima o gaano karaming pinagsama-sama to eh. Pinaghalo-halo sa isa pills. Nung matanong ko yung presyo, ay sabi ko, may stress pala ako, hindi doon sa aking sa aking ang na-stress ako sa presyo na napakamahal pala. So yung ayun ang dapat nating maging rin tayo, practical at saka wala pong pinaka-safe, kundi yung original food na binigay sa atin na ating Panginoon from creation, ng pasimula pa. Okay. At dito, merong stages daw na Alzheimer's disease. Okay, para lang po sa kaalaman natin, Alzheimer's generally progressive through 3 main stages. 1, mid o mild early stage. Ano ito? Ano naramdaman? Memory lapses, difficulty with complex tasks, and often still functioning independently. Ayun lang, yung mga simpleng mild lang yun. Nakakalimot, no? Kaya lang, syempre dapat maano natin yon, yung naglalapse na memory, nalilimutan na yung nangyari, okay. Ang sumunod ay moderate, mild, moderate, or middle stage. Ito yung longest stage, marked by nag-increase na, memory loss, confusion, difficulty recognizing family members, and need for assistance with daily activities. Siguro yung mild, moderate itong nakita ko sa isa kong kaibigan. Ang kinikwento niya sa akin sabi raw nung mother niya who are you? Hindi siya nakikilala. Sabi niya, mother, ako po anak niyo, I'm your son. Okay. Umuo naman, yes. Naalala. Tapos after few hours, tatanungin naman, who are you? Yung mga maganon. Hindi ko alam, pero mild pa rin siguro yon dahil may time naman na naalala Pero yung pinakamahirap, at saka habang nakakatrabaho pa at saka nakakagalaw pa ng maayos, ayun po, medyo mild to moderate yun, at need for assistance o kung magkaminsan nangangailangan na ng assistance dahil may mga bagay na hindi na niya kaya sigurong gawin o hindi na niya madesisyonan. Pero ang pinaka-severe daw, yung third stage, okay, mild, moderate, and third severe or late stage, inability to communicate, total dependence on others for care, hindi na rin maalagaan ang sarili, and physical decline, including swallowing difficulties, yung mga bagay na hindi na niya kailangan niya, nakadepende na sa ibang tao. So, yun po yung 3 stages, okay? Kaya, ang sinasabi rito, habang maaga ngayon, mahal na mahal tayo natin, Panginoon, pinagpapala tayo, may pagkakataon tayong mag-aral, okay? Magbasa, mag-enjoy, maging normal ang buhay, maging active, at higit sa lahat, may socialization tayo at may pananalig tayo sa Panginoon. Ayan po yung mahalaga, kumpleto yan, lahat ng aspeto para maiwasan natin. Magbabalik po ang Simula, Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. At ako po si Doc Rome Barrios at ating pinag-uusapan ngayon yung tungkol sa ito nga yung lumalagong at nakakabahalang karamdaman worldwide. Ito nga yung tinatawag na dementia and Alzheimer's. Yung dementia po, yan po yung overall na tawag sa lahat ng mga ng karamdaman
na naapektuhan po yung ating selula ng ating isip hanggang sa magkaroon tayo hindi na maging normal, hindi na nakakaalala, hindi na nakaka-function na maayos, hindi na nakakakilala, hindi na gawa ng sarili niya, no, sa kanya. Nagiging nagiging mali at dahil nga apektado na yung brain functioning kasi nandun yung reasoning, nandun yung thinking, nandun din yung decision making. Hindi na po niya yun lahat na nagagampanan at hindi na nagagawa ng isip, no, na dapat gawin. Kaya ang mahalaga sa atin ngayon, paano natin, masi-safeguard o ang tawag dito ay paano natin maaalagaan ang ating pag-iisip. Ayan. Ang una, ay sabi rito, researchers studying the brain and its early decline, yung kanyang bagsak o panghihina, are finding that eating habits and lifestyle have a significant influence on brain function. Yan. Yung ating pamumuhay, tamang pamumuhay at pagkain natin daw. Sabi sa pag-aaral ng Duke University at pinablish nila sa kanilang health news, researchers stated that a vegetarian diet may help protect the brain. So, malaking bagay na makakaprotekta o mapapangalaga ng kaisipan. Their studies suggest that vegetarians are at a lower risk of developing dementia than non-vegetarian, possibly due to their lower blood pressure and higher consumption of antioxidants. Yung pagtaas po kasi di ba last time pinag-aralan natin yung DASH diet, no? Na yung para maiwasan yung blood pressure kasi pag ang blood pressure daw natin universally ay 80, no, or below and over 120 or below, ayan, yun po yung normal blood pressure. Ngayon, pag tumaas-taas na yun, naging 80 to 89, 81 to 89, at saka yung 120, 1 to or higher, ayun po ay, pre-hypertension. Ibig sabihin, gano'n na rin po patungo yun doon. At talaga pong maiiwasan yun sa tamang pagkain ng gulay, prutas, nuts, at mga whole grains, at ayan po yung hindi processed. So, ano po ba ang brain healthy diet? At tingnan natin dito, no? The Alzheimer's Association is now recommending that people adopt a brain healthy diet. They point out that according to the most current research, a brain healthy diet is one that reduces the risk of heart disease and diabetes, encourage good blood flow in the brain, and is low in fat and cholesterol. They make this recommendation. Bago ko basahin yung kanilang recommendation, ibig sabihin, kapag pala naka-plant-based tayo o kaya naka-vegetarian diet tayo, yung DASH diet natin, ay maayos kasi ang magiging sirkulasyon ng dugo. At pag tama po ang sirkulasyon ng dugo at maayos, lahat po ng pati yung dugo na dumadaloy sa ating isip ay magiging maayos at malusog. Kaya po uunahin natin na ma-maintain natin yung ating blood pressure. Dahil kapag tama ang ating blood pressure, maiiwasan natin yung mga tinatawag na cardiovascular, yung mga sakit sa puso. Kasi nagkakaroon tayo ng sakit sa puso kapag hindi maayos yung blood flow natin. Kulang ng hangin, kulang ng dugo, no? Kaya pati rin po yung ating isip o ang utak natin ay magiging normal. Pag normal po ang ating
blood circulation. Kaya alagaan po natin lagi ang blood pressure. Katulad na ating pinag-usapan no nakaraang episode natin na yung we have to lower our blood pressure. And then, ang sabi, merong mga recommendation sila. Paano itong healthy brain diet? Number 1, eat less of the foods high in saturated fats and cholesterol. Ano yun? Iwasan daw po natin o bawasan, kung maaari iwasan ang mga matatabang mga pagkain na nakukuha sa karne, sa cheese, sa cream, butter, and foods made with added saturated fat. Ang kailangan natin unsaturated na makukuha lamang natin sa mga gulay, no, sa mga prutas. Okay po. And then another recommendation, eat more of the protective foods. Kale, spinach, broccoli, red bell peppers, onions, blueberries, strawberries, raspberries, mga berries, no, mga red grapes and cherries, and brightly colored fruits and vegetables. Naalala ko itong, pag sinasabi itong brightly colored fruits and vegetables, the more colorful pala ang plate natin, no, the more healthy it is, sabing ganon. Kasi pagka nandun may red ka, may green ka, may yellow, meron kang purple, ay talagang mabuti yan sa katawan, no? Pagka ang plate mo kulay brown lang lahat o kaya puti lang, ay ibig sabihin yan puro fried yan, puro puro processed. Pero gawin nyo pong colorful ang plate nyo. Ibig sabihin maraming dahon, maraming gulay, maraming prutas. So yan, the more colorful daw. Kaya mas mas healthy. And also another recommendation, eat nuts such as walnuts and almonds. They contain healthy fats that are beneficial for the circulation. Yung mga nuts, almonds, walnuts, okay? Huwag kayo mawawalan yan, nuts, no? And specifically yung almonds and walnuts. Kasi may iba ring nuts na matataas din ang mga Pero wala tayong, pag sinabing nuts, wala tayong worry about the fats. Kasi mga natural fats, healthy fats yan. Unlike ng mga fats na galing sa animal meat, okay? And then, vitamins may be helpful. Ayan, sinasabi natin, mag-supplement kayo ng vitamins, okay lang po yun. Pero ang mahalaga, the best way to get them, hindi sa capsule. Ang gawin, sabi rito, not by pill. They recommend vitamin E, okay? Saan nakukuha? Pag gusto mo, hindi sa capsule, found in nuts and whole grains. Tapos kung vitamin C naman, found in brightly colored fruits and vegetables. Maraming vitamins po sa mga prutas at saka sa mga gulay. Tapos kung gusto niya folate, folate ito ni mga green, found in leafy greens and legumes. Pag vitamin B12, found in fortified foods, milk, and in supplements if needed for older individuals. Kasi pagka tumanda tayo, mas kailangan natin na mas maraming B12. Kung meron kayong time po, pag-aralan last time kasi pinag-usapan natin B12 kasi pagka tumatanda tayo, mas kailangan natin maraming B12 na hindi lahat nakukuha sa maraming pagkain. Kaya tingnan po natin, napakahalaga po na even if you are vegetarian, pagka hindi naman po balanse ang iyong kinakain, hindi rin po yun sapat. Kaya kinakailangan tingnan nyo yung mga kinakain nyo kung tama yung mga nutrients na kailangan nyo, nakukuha nyo sa kanila. Hindi po pwedeng isang klase lang po ng gulay ang kinakain nyo. No, hindi po. Dapat po lahat. May iba-iba po kasing binibigay na nutrients bawat gulay. Iba-ibang gulay at mga prutas. Ayan po. Thank you. So, the Alzheimer's Association further points out that a brain-healthy diet is most effective when associated with, hindi lang pagkain pinag-usapan natin, physical and social activities. Ayan.
physical activities and social interaction. Napakahalaga. At yung pag sinabi natin social, kasama na rin po yung ating pakikisalamuha sa mga tao. Bukod yan ay yung ating spiritual, no, na meron tayong mga kaibigan na highly spiritual, na very active sa kanilang spiritual life. Maganda po kasama natin sila at ayan po, lahat ay magiging makakapag bigay ng balanse, no, sa ating buhay. So yan po, bantayan po natin, alagaan natin, no, yung ating pag-iisip. At finally, ang nais kong sabihin sa inyo na ang ating pag-iisip kasi, okay, lagi kong sinasabi yan, ay punong-puno yan ng mga bagay na hindi rin mabubuti. Parang naalala ko yung computer, no? Computer, marami kang matututunan sa computer, pero ang computer, alam niyo raw, sabi, marami ring garbage diyan. Marami ring basura. Ibig sabihin, maraming bagay diyan na hindi rin malusog at hindi rin mahalaga at hindi rin walang kwenta, basura po. Ganon din daw ang ating kaisipan. Okay? Kaya natin pinag-usapan yung paano natin maalagaan ang ating kaisipan. Kasama na po diyan yung mga isip na hindi mabubuti. Nakita nyo? Hindi lang po yan dahil sa pagkain. May mga isip tayo na dapat alisin natin, ilinis natin, o cleansing ang kailangan ng isip. Ang isipin lang po natin ay puro kabutihan, puro kagandahan, at puro masasaya. Yan po ilagay natin sa isip natin. Diyan po natin yan, at karunungan, okay, nanggagaling sa salita ng Panginoon. Napakahalaga yan. Dapat nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Napakagandang exercise po yan sa brain. At pag ganyan po tayo ay maiiwasan talaga natin yung magkaroon ng dementia o Alzheimer. Dahil gumagana ang ating isip at natututo, lalo na kung meron tayong ibang mga hobbies or talents na kapag kanta is a very good dahil when you sing, di ba, you memorize the lyrics, you remember, you analyze the lyrics, nakakaranas ka ng mga gandang emosyon, di ba? Alisin po natin yung mga yung mga pag music natin hindi nakakaganda na isip, alisin na ho natin, lalo na yung mga rock, ay nako, hindi po yan, kinakailangan talaga soothing at saka pampaganda ng kaisipan. Ayan po, kung gusto natin talaga i-safeguard ang ating pag-iisip, maiwasan natin ang dementia o Alzheimer, kayang-kaya po natin gawin. At mahalaga po dyan, yung disiplina, at lagi nating gagawin at lagi nating ipagpapatuloy natin. Huwag po paminsan-minsan lang gagawin, minsan nalilimutan na. Dapat po consistent. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon at tayo ay dumako na sa ating prayer request and prayer circle. Tayo po ngayon ay mananalangin. Kaya nais po nating ipaalala sa inyong lahat na ang lahat nating pinapanalangin dito ay nais ko po ring hilingan kayo na pakisamahan, isama po natin sila sa inyong mga personal prayer. So ngayon po ay patuloy tayong dudulog sa ating Panginoon. Okay, una pa sa salamat at mga kahilingan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng langit at lupa, at ang may-ari
ng lahat ng bagay, pati na ang aming mga buhay. Nais po namin kayong pasalamatan sa napakagandang mga pagpapala at patuloy na mga biyaya na ibinibigay niyo sa amin, ang buhay at lakas, ang mga pagkain, ang lahat ng aming mga tinatangkilik ngayon at lahat ng aming mga mahal sa buhay na aming kasama ngayon. Maraming salamat po sa inyong mayamang biyaya at pag-ibig sa bawat sa amin. Sa oras na ito, pinasasalamatan namin kayo sa lahat ng mga bagay, mga karanasan na binibigay niyo sa amin. At alam namin na ang bawat karanasang ito ay mayroong dalang pagpapala at higit sa lahat, leksyon na dapat naming maunawaan. Ano man ang aming nararanasan ngayon, Ama, ang lahat na ito ay may kaugnayan sa aming patuloy na pananampalataya sa inyo. Kung kami man ay nakakaranas ng mga karamdaman, ng mga pagsubok at lahat ng mga kahirapan, alam namin, Ama, na ang lahat ng ito ay hindi namin laban, kundi ito po ay inyong laban. Alam namin na sa labang ito, lagi kayong aming kasama at kami ay nananampalataya na kami ay magwawagi sapagkat kung paano nyo kayo nagwagi sa kamatayan, kung paano kayo nagwagi sa kasalanan at kailanman ay naging mabuti kayo at kailanman ay naging banal kayo, Panginoon, maaari rin po namin maranasan sa pamamagitan ninyo. Kaya tanggapin po ninyo kami sa oras na ito. Sa aming paglapit sa inyo, patawarin kami sa mga pagkukulang, pagkakasala na madalas naming nagagawa sa inyo. Subalit kami tapat na humihiling na inyong kapatawaran at kayo rin ay tapat na patatawarin kami. Salamat po sa pagkakataong ito na nais naming ilapit sa inyo ang aming mga kapatid at kaibigan at mga kababayan na patuloy na sumasangguni at nais ihiling na aming idalangin sila. Ang mga sumusunod ay sina Nelson Ganyola, tulungan po sila. Si Bong Bustamante, Samantha at Jordan Ocasla, si Angelo Kaliwara Pangilinan, si J. Tom Dotrimas, si Liway Libranda Barreto, Rebecca Melanio. Lahat po sila, Panginoon namin, nararanasan mga karamdaman at humihingi ng inyong patuloy na pagpapagaling. Nawa bilang dakilang manggagamot, hipuin nawa sila na inyong mapagpalang kamay at makaranas sila ng kalunasan. Tanging-tangi, dadalangin din namin ang patuloy na pagpapagaling ni Pastor Joel Solis, Ding Sendanya, at patuloy na ganun din si Bobot Delgado na mayroong ibang kahilingan na patuloy siyang naglilingkod sa kanyang planong pag-aaral o pagbibigay ng Bible study. Tulungan siya sa kanyang mga plano na crusade at lahat ng mga pagpapaaral o pagpapabahagi na inyong banal na salita at kaligtasan. Tulungan din tanging-tangi ang aming mga kapatid na merong patuloy na lumalaban at patuloy na umaasa at nananampalataya na magtutuloy-tuloy ang kanilang kagalingan. Sina Waylene Lorenzo at gayon din si Gemma Molina. Panginoon, alam namin na meron pa kayong napakahalagang panukala sa kanila. Meron kayong nais na ipagawa sa kanila. Tulungan sila na magkaroon sila ng pagkakataon na patuloy silang makapaglingkod at makapagpuri sa inyo. At tangi dadalangin din namin si Pearl Pines, okay, sa kanyang personal na plano na magkaroon ng scholarship. Tulungan po siya. Si Vilma Panaligan, ano man ang kanyang
pangangailangan, hipuin nawa siya at basbasan. At gayon din ang kahilingan ni Darwin Letargo tungkol sa kanyang pamangkin na si Jane. Panginoon, kailangan ni Jane ang kagamutan at gayon din ang pinansyal na pangangailangan. Ama, napakayaman po ninyo sa biyaya at alam namin na sa pamamagitan ng mga taong mapagkawang gawa at handang tumulong ay malulunasan at matutulungan ang aming kapatid na si Jane. Gayun din si Phil Danggalan at iba pa naming mga kapatid at kaibigan na hindi na namin nabanggit, Ama. Ikaw na ang bahala sa kanila sapagkat alam namin na bago pa namin hilingin ito ay alam na po ninyo ang aming pangangailangan. Tulungan ang bawat isa sa amin ngayon na sumusubaybay sa programang ito. Ano man ang aming kalagayan ngayon, kung kami man ay may karamdaman, ano man ang aming pinagdaraanan, ano man ang aming pinaglalabanan sa aming buhay, ikaw nawa ang siyang sumaamin. At alam namin kapag ikaw ang aming kasama, kami ay may pagkakataon at meron kaming pananalig na kami ay magtatagumpay at bibigyan nyo kami ng kagalingan at kaligtasan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagkupkup sa amin at patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang maging bahagi ng programang Simula, Usapang Senior, at ang lahat din ng mga gawain namin sa AWR, lahat ng mga programa at mga tao sa likod nito, pagpalain at patuloy kaming nawang maging instrumento ng inyong pag-ibig, ng inyong kapayapaan, at higit sa lahat ng inyong kaligtasan na buhay na walang hanggan na inyong pinangako sa amin sa inyong ikalawang pagparito. Ang lahat ay hinihiling namin at inaasahan naming tatanggapin alang-alang sa matamis na pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Nais ko pong pasalamatan kayong lahat sa inyong pakikisama na ginawa sa ating programa Simula, Usapang Senior. Sana po ay may natutunan kayo at tandaan po natin na ang mga bagay natin pinag-uusapan ay ayan din po ang mga bagay na gusto ng ating Panginoong Diyos na dapat nating gampanan at sundin. At alam natin na kapag tayo'y huwag natin kalimutan tumawag sa ating mahal na Panginoon sapagkat sabi niya, ang lahat na tumatawag sa aking pangalan ay maliligtas. Maraming salamat po sa aming mga production staff at gayon din kay Pastor Nerio Carranza sa aming station manager na AWR Manila, kasama si Andy Joaquin, si Reza Nabor, salamat, si Jonah, si Wilmer Estrito, thank you, at si Irene Asidao, at higit sa lahat sa inyong lahat na naging bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. Huwag po ninyong kalilimutan, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m., dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, sa inyong kasama at kaibigan na nagsasabi, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo may pag-asa. Lahat po tayo may bagong simula. Magandang umaga po, hanggang sa muli. God bless everyone.